kinausap po ako ni Wang Jiyang. Kaya better po sa next hearing po talagang kailangan nandito po siya para makasagot din po. Wang Jiyang nagtatago na. It's a fugitive. Tumakas siya nung rinid siya ng PAOK. Tumakas siya dun sa mga underground tunnels. Try ko po, tutulong po ako na paano ko po makontak po si Wang Jiyang para naman po. Siya dito, arestuhin siya. Siya po nagpa-construct po ng Baofu. Ang participation ko lang po is only the property. Pero, presidente ka ng kumpanya, nakita mo ang dami ng construction. Hindi ka ba nagtaka saan nanggagaling yung pera? May isang engineering company called DCCD. At ito, reputable engineering company. At sabi ko, tingnan mo nga at i-value mo yung construction cost. Lumalabas na mayroong 37 buildings na ang construction cost na pinakamura, 6.1 billion pesos. 6.1 billion. That is the estimated construction cost. At tinignan rin namin yung timing ng construction. In 2019, meron ng development sa Earthworks, ginastos na ng kumpanya 117 million. Mayroon ng mga buildings, mayroon ng superstructures, and yet the equity is only 1.2 million pesos. Pero in this case, may construction na, pero wala pa rin yung perang ginamit. So ibig sabihin yung pera hindi dumadaan sa kumpanya. Yung kanyang development is built to suit for POGOs. May villa, may underground tunnel, may panic room. What we are seeing is a big, not only POGOs now, not only human trafficking, not only torture, but money laundering, large-scale money laundering. May mga tao pumupunta dito para pasok yung pera nila at gumawa ng hindi magaganda tulad ng POGO. At hindi rin maalis ni Mayor Go na hindi siya kasali doon dahil lahat nakaperma siya eh. Yan, itong mga building permit, even yung mga iba-ibang building permit, ikaw naka-apply dyan. At nakikita ko na hindi lang human trafficking, pati money laundering. Sa Pilipinas, galing yung kita ninyo. In fact, wala kayong kinikita dito sa Pilipinas. At dahil sa dalas niya pumupunta sa China, tingin ko hindi pagkakaibigan lang eh. Meron din siyang negosyo sa China na kumikita na dinadala dito yung pera. Hindi naman pwedeng dadalhin niya dito at hindi dadaan sa proper channels dahil money laundering yun. At hindi natin alam saan nanggagaling yung pera. Nanggagaling sa drugs, nanggagaling sa human trafficking. Tingin ko mas malaki ang sindikato nag-ooperate dito. Wala pong sumagot na hindi ko po alam. Butas-butas po yung birth certificate nyo. Napasukan tayo ng mga sindikato at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema eh, no? Di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. Akala ko ba nawala yung nanay ninyo? Parang matagal naman yung relasyon nila nung tatay nyo. 3 ang anak. By the way, iba po yun sa kwento nyo sa interview na napanood namin lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, ito, 1982. Date of marriage. Paano mangyayaring kasal sila kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo? Your Honor, as much as possible, ayaw ko na pong sumagot na hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko. Kung peke ang birth certificate na at kung napepeke ang birth certificate, ano pa ang mga ID emanating from that? O di pwede na sila mag-SSS, GSIS, pag-ibig, may-ari ang lupa, etc. So napakaseryosong bagay ito. Napasukan tayo ng mga sindikato ng malaking bansang yan at nakapasok hanggang sa mga lokal na pamahalaan. The first fraud that this
proliferating po, honorable senators, ay ito po yung pagtamper doon sa ini-issue natin na document sa ating mga PSA outlets. So ito po yung pinaka-frequent na fraud. The other kind of fraud is fraud at the source. The fraud at the source is happening at the local civil registry offices. Ito po yung pinag-uusapan po natin ngayon, at ito po yung I think pinupunto po ng mga tanong ni Senator Gatchalian, na ito po yung pagbibigay ng mga maling impormasyon sa local civil registry offices po natin. So that's the second type of fraud. And the other type of fraud is the identity theft. Meron po dun sa investigasyon po natin nung nakaraan, nung makalipas na taon, nung budget hearing, meron po kaming na-determine na yung third kind of fraud po na kumuha po siya ng identity ng isang patay na tao. So ito po yung mga fraud na na-determine natin during that investigation. And as to the investigation on the personnel, tinitingnan po natin ang ating mga kawani sa ating ahensya kung meron po talaga po tayo na pwede nakasuhan na mga kawani na lumabag po sa kanilang mga tungkulin at sa kanilang mga responsibilidad sa ating ahensya. May pasalubong pa nga siya sa akin minsan, kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. Yung mga incorporators, co-incorporators nyo sa Baofu ay akusado at convicted ng criminal activities sa pinakamalaking money laundering operation sa kasaysayan ng Singapore. What it really looks like to me ay Baofu was deliberately formed by you and individuals involved in money laundering and other criminal activities, and it was part of a synchronized and coordinated plan all along. Buying land, opening up a POGO enterprise, maximizing our flawed regulatory system to abet scams, money laundering. And alam niyo po ba na yung mga co-incorporators nyo sa Baofu ay mga money launderers? Ang kausap ko lang po dyan, si Huang Jiyang. Siya lang po yung kausap ko po. Si Huang Jiyang po, nakilala ko po siya sa Clark na marami po siyang restaurants at binibentahan ko po siya ng baboy. At okay naman po yung naging transactions po namin. Mabait naman po siya. At in-offer ko po sa kanya na tayuan po yung lupa ko po sa Bamban. Well, okay. Sabi nyo si Huang Jiyang lang ang kausap nyo. Pero si Huang Jiyang, di ba fugitive din siya? Yes, ma'am. Yes. Actually, ma'am, subject po ito ng manhunt natin. And this is the person who has 3 passports na pinakita po namin nung nakaraan. Your Honor, nalaman ko po na meron po siyang 3 or 4 na passport po dun sa last Senate hearing. Nakikita ko naman po siya, labas-pasok naman po siya ng Pilipinas. In fact po, pag pumupunta po ng ibang bansa, may pasalubong pa nga siya sa akin minsan. Kaya wala po akong idea po na siya po ay isang fugitive. Ibang ikwentos ng mahaba-haba ng konti in Kapampangan? What Chinese language do you speak? Hokkien or Mandarin? Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. I can speak Hokkien po. Madam Chairman, ang Bamban po ay Tagalog po. Meron din pong Kapampangan, pero mga kasama ko po sa loob ng farm po, mostly po mga Visaya po. Kasi ang piggery po, biosecurity po, hindi po sila lumalabas. Well, actually, sa Lord, just for the record, may mga nag-o-observe na mga kababayan natin, pati mga netizens na mga Kapampangan. Yan po ang tanong nila sa inyo. Kasi Kapampangan po ang lingwahe nila. Yes. Anyway, Sen. Lauren. Konti lang po yung alam ko po sa Kapampangan. Ang alam ko po, sobrang konti lang po. Mo po. May impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting marunong. Tama po ba? Marunong po ako sa Mandarin po, Your Honor. Saan po kayo natuto? Natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay nyo? Opo, at saka sa mga nakakausap po. Tsaka self-study na rin po. Homeschooled kayo pero natuto kayo? Opo. Sa ama ninyo at sa mga kausap nyo? Opo. What Chinese language do you speak? Hokkien or Mandarin? I can speak Hokkien po. Okay, speak in Hokkien now.
Guay lao pe tui tai lok lai. Gua si Tiongkok lang. Gua si Philippines lang. Posible umanong siya ang ina ni Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Ayon kay Alexis Leo, investigate trouble records of Lin Wenyi. I suspect this is the real mother of Alice Guo. GIS records of most QJJ companies have her. Most probably, this is a family corporation. Senate President Cheese Escudero ipinagtanggol si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Matapos maging Senate President si Cheese Escudero, nito lamang katatapos ng Pugo Senate hearing, humarap kaagad siya sa media. Maraming tanong sa kanya tungkol sa mainit na pandinig sa Senado na pinamumunuan ni Chairwoman Risa Hontiveros. Tinanong siya tungkol kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kung ano ang masasabi niya. Maraming katanungan at questionable ang pagkatao ni Alice. Siya nga ba ay Chinese o Filipino citizen? Yan ang malaking tanong. Ibinahagi ni Senate President Francis Cheese Escudero ang kanyang pananaw ukol sa kontrobersyal na isyu ngayon kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo hinggil sa kanyang citizenship. Iginiit ni Senate President Cheese Escudero na kailangan daw patunayan na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ay hindi Pilipino at dapat daw ang mga nag-aakusa o nagdududa sa pagkatao sa pagka-Pilipino ni Mayor Alice Guo ang magpatunay na hindi ito Pilipino. Hinamon ni Senate President Cheese Escudero ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa pamumuno ni Senator Risa Hontiveros na patunayan ang akusasyon kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sinabi ni Escudero na isa ring abogado na nasa nag-aakusa ang burden of proof sa ibinabatong aligasyon laban kay Guo kung may kadahilanan ang pagdududa sa kanyang background. Ayon pa kay Escudero, sa ngayon ay mananatili ang presumption na Pilipino ang alkalde batay sa mga dokumentong na ipresenta at mga testimonyang kanyang naibigay sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. May rason para mag-alanganin tayo, pero yung presumption of innocence ay nananatili pa rin. Siya'y nakatagbo, siya'y registered voter, may passport siya na Filipino siya. Kaya nasa nagsasabing hindi napatunayan yon, ani Senator Cheese Escudero. Kasabay nito, ipinaliwanag ni Escudero na ang maaaring maghain ng petisyon laban sa citizenship ni Guo ay ang Solicitor General. Ang pwedeng mag-question ay ang Solgen lang, walang kapangyarihan ng COMELEC na i-disqualify siya. Ang giit ni Escudero. Inihalimbawa pa ni Escudero ang naging kaso ni Senadora Grace Poe na hindi kilala ang tunay na mga magulang at tanging adopted parents ang lumutang kaya itinuring ito ng Korte Suprema na foundling. There is basic principle in law na he who alleges must prove the same. Paalala ni Escudero. Dagdag pa ng Senate President na nasa Solgen na ang bola para kansilahin ang birth certificate ni Guo at tuluyang mabawi ang kanyang citizenship. Sir, on the continuous illegal activities, criminalities pagdating sa operation ng Pogo, naalala ko noon parang ang stand mo, bakit mo idadama yung iba na legal yung operation? Pero ngayon kahit legal Pogo, involved na rin sa human trafficking. So it's about time ba na umaksyon ng executive? At the same, yung legal Pogo na nahuling gumagawa ng illegal, pasara din hanggang maubos. My point is, ang krimen, maski sino pang gumawa, nagsimula mang legal o sa simula pa lang illegal na, kung illegal na ang ginagawa, dapat ipatigil. Pero bilang polisiya, naging pa siya ng pamahalaan na malaki itong pwedeng pagkunan ng revenue nila at hindi naman Pilipino ang pinapayagan magsugal dito. Balik ko ang tanong sa inyo. Pikit mata tayo, tutok sa Pogo at pagbawal ang Pogo na ibang nagsusugal, tapos pikit mata tayo sa mga kasino at lahat ng sugal na nangyayari sa Pilipinas, na yung mga nangyayari naman sa mga pasugalan na sugalang ito, hindi ba halos pareho? May criminalities din. Ang naapektuhan pa, Pilipino mismo. At mga pamilyang Pilipino mismo. So, kung talagang gusto natin maglinis, sila naman ang sinasabi ko. Gaya ng posisyon, ito ang posisyon ni Senator Villanueva din, nag-uusap kami noon.
pareho yata kami dito na kung tatanggalin nyo, ang posisyon ko, kung tatanggalin nyo na lahat. Maglinis na talaga tayo. Mahirap yung may tinitingnan at may tinititigan. Mahirap yung tila may pinag-iinitan lang at may pinapabayaan naman. Kung magkakaroon tayo ng polisiya laban sa iba't ibang masasamang gawain na konektado sa sugal, i-review na natin lahat. So supportive kayo, sir, kasi may 3 ng proposed Supportive bill. ako saan? May 3 proposed bill na i-file dito sa Senate para ho sa total ban ng POGO. Hindi ko pa nababasa yung panukalang batas, babasahin ko. Pero personally, ang mas gusto ko nga, kung gusto natin mag-ban ng pasugalan, ito nga, hindi pa nga Pilipino nagsusugal, i-ban na lang natin lahat. Di ba? Para wala nang sugal sa Pilipinas, kung talaga yan ang gusto natin. At yung mga kasamang associated at nakadikit sa pagsusugal. Tulad nga, ano ba yung binabanggit? Trafficking, ano ba? Money laundering. Cyber fraud. Ano? May cyber fraud, sir. Cyber fraud. Ano ba yung nangyari sa Bangladesh, di ba? Kidnapping. May mga kidnapping. Ano ba yung nangyari sa Bangladesh? Kung titingnan nyo yung datos, ha? At pinakita yan ng PNP mismo. Ang kidnapping, ang drugs, ang prostitution, lahat natagpuan sa mga casino rin. May cases naman sila Pogo, casino. Kunin yung data. Interesting yung data na yan. So it's present in all forms of gambling. Ewan ko kung bakit. Hanggang tongit lang ako so hindi ko alam yun. So if it is present in all forms of gambling, then let's ban all of the forms of gambling that has it too. Ba't tayo mamimili lang? Kaya lang, sir, ang nakakabahala, di ba, lumilitaw na pati mga authorities, may special action task force, SAF ba, na sinasabing protector na yata nito mga POGO operators. Kung meron talaga, yun ang dapat imbestigahan. Kung meron talaga, yun ang dapat imbestigahan para sa akin. Di ba? And then, pero yung panukalang batas, just regardless of my position on any issue, I'm only one of 24 when it comes to a vote. So, malaya akong bibigyang daan anumang panukalang batas at isa-subject ko yan sa botohan. So pati, sir, yung committee report ni Senator Win na nagsusulong ng total ban, under your leadership, mapapag-usapan na ito sa plenary, ma-approve? Hindi ko, again, hindi para sa, ang pag-schedule ng mga committee report depende sa majority leader at titingnan kung may handa na ba mag-interpolate. Ganun naman yun di ba? May handa na ba mag-amend? Nasa kanya na nga ba? So kung nasa kanya na, depende na lang sa schedule. Nakabinbin yata ngayon na mga bills na dapat i-schedule ay kulang-kulang 300 ba? 400? Ay, ang dami. So si Senator Tolentino, sana unawain din nyo, pangatlong araw pa lang din niya, kailangan niyang reviewin yon at basahin lahat para maayos yung agenda. Okay. Nympha. Yes, follow up ko lang yung sa chat. Ito po yung sinabi ni Speaker Romualdez kasi sabi niya, sa akin naman, basta kung ano makakabuti sa taong bayan, we feel that economic reforms and amendments can do that. I'm sure that the Senate will consider it. I thank Speaker Romualdez for being gentle with his words insofar as respecting the Senate's prerogatives are concerned. He is my counterpart in the House, and as I said earlier, I expect to meet with him soon during the break to discuss the relationship, mending what needs to be mended, and establishing rules and protocols on how to coordinate with respect to what they are pushing for and with respect to what the Senate is pushing for, and to be able to coordinate and avoid misunderstandings or any miscommunication. Yes, ma'am. Kasi even before palit ng Senate leadership, sinabi na ni Senator Zubiri na 15 or 16 lang yung susuporta, so kulang talaga ng 2. With your leadership and yung mag-uusap kayo ni Speaker, would that change anything? I don't know. Kabilang siguro ko, anong sabi niya? 15 ang pabor? Kulang na lang ng 2 daw. So kasama ako dun sa 8. Doon sa kukumbinsihin pa. Kasama ako dun sa 8. Tama ba? 6 tama bilang 16, 8. Kasama ako dun sa 8.
hahanapin pa niya rin sa 7 iba, yung dagdag doon, kung sakasakali. Para sa akin, ulitin ko, kung may sapat na boto para gawin yon, hindi ko rin nahadlangan. Pero hindi rason yan para magbago ang posisyon kong personal. Kung isa ako sa 8 na hindi binilang ni Senate President Zubiri, para mabuo niya yon, siya kasi nagbibilang, hindi naman ako, hanapin niya dun sa 7 iba pa. At hindi sa akin. Wala akong planong baguhin yung aking posisyon. Sir, kaya against kayo doon dahil hindi kayo kumbinsido na yung 3 economic provision na gustong i-amend, hindi naman yun yung sagot para mag-improve yung economy. Oo, at para sa akin, ang pangunahing rason kung bakit hindi natutuloy at nauudlot palagi ang Chacha ay ito. Mula nung pirma nung 1996, kung maalala nyo, nila Ginong at Ginang Pedrosa, hindi ako nagkakamali, ay duda ng sambayanan. Trusty. Duda kaugnay sa ano ba talaga ang balak at motibo sa likod nito. Kung paprangkahin natin ang sambayanan at bibigyang laya ang sambayanan pumili at magsabi ng gusto niya, pabor o kontra dito, naniniwala ako mas makakarating sa dulo ito. So better ba, sir, kung after 2025 election, saka na lang uli pag-usapan ng chat? Depende nga kung magkakaboto. Depende kung isusulong muli nila ang pirma. Pero mananatiling pagtatanggol ko at hindi ko papayagang lumabnaw. Ano mang kapangyarihan, ano mang prerogative, meron ng Senado sa ngayon. Ang pagkakakilala ko kay Speaker Martin, hindi kami gaanong close pero nagkasabay kami sa College of Law. One batch higher siya sa akin. Hindi kami gaanong malapit pero nagkasabay kami. At sa pagkakakilala ko sa kanya ay magino at walang masamang tinapay. Si Speaker Romualdez, hindi ko sasabihin magaling na politiko pero walang masamang tinapay. Hindi sa palaaway. Ako susundutin ko lang yun kasi ang naging criticism ng ilang congressman in the past kay former SP Migs is that bakit hindi niya raw diktahan ang mga senador kung ano yung dapat nila maging boto. In so many words. Dapat hindi ano? Bakit hindi raw diktahan ni SP Migs ang mga senador kung ano yung kanilang boto. My question for you is how will you make the House understand na hindi kayo ganon dito? Pareho kami ni Migs nang galing sa Kamara. At ang pagkakaiba lang siguro namin, mas marami akong kaibigan at nakilala sa Kamara noon man o ngayon. Ang sabi ko nga kanina, ang nakikita kong trabaho ko at anong klaseng magiging leader ako, nais ko magsilbi bilang tulay para mapagtagpo ang hindi magkasundo, hindi para bumaliktad at magbago ng prinsipyo pananaw, pero magbigay ng daan na magkausap at magkaroon ng solusyon ng mga problema. Pagkasunduan ang pwedeng pagkasunduan, isang tabi ang hindi pwedeng pagkasunduan. At pagtulungan kung anong pwede namin magawa. Kasi parang sir, parang may mismatch kasi dun sa understanding nila. Dun sa, kumbaga pinapareho nila kayo sa kanila eh. As a former congressman, you know how it works there, di ba? So, how do you make them understand? Sabi nyo, gusto nyo maging tulay. Now, what works for them is not what works here. Tingin ko, alam naman nila yon. Pero pag tumataas na ang emosyon, di ba, may mga nasasabi tayo na dala na lamang ng damdamin dahil nga may ninanais at gusto sana silang makita at mangyari dito tulad ng nakikita na lang nangyayari sa Kamara. Pero klaro, at maliwanag naman sa kanila, nalalaman ko yun, na magkaiba at maghihiwalay ang Kamara at ang Senado. Sir, kahit na 2 days ka lang pa na namuno as Senate President, pero do you think nakadeliver yung Senate dun sa mga gusto ng executive na maipasa bago yung SONA uli ni Presidente? Hindi ko alam kung ano pa yung kailangan i-deliver ditong nakarang 2 araw. So, ginampanan lang namin yung aming tungkulin na i-ratify yung mga na-approve na sa BICAM. Kaya nga binigay ko kay Senate President Zubiri yung oportunidad at karangalan na mag-preside sa pag-approve on second and third reading ng Procurement Act.
dahil sa totoo lang, sila naman yung nagbuno nun na makarating hanggang sa puntong yon, na nagpapasalamat naman ako na tinanggap ni Senator Miggs yung pagkakataong yon. So sir, before the resumption ng session, magkakaroon ba ng LEDAC meeting para sabihin ng executive kung ano yung gusto nila? I don't know. LEDAC is convened by the executive, not by me. So if there will be such a meeting, I will attend that meeting, and if at all, that will be the first LEDAC I will be attending in my life because I haven't attended a single LEDAC. Hindi naman ako na-imbita ron eh, so hindi ko pa alam kung anong nandun, so malalaman ko. Pero pinatanong ko na, gaya na sabi ko kanina, di ba? Ano yung priority measures ng mga senador? Top 5, tinanong na yan ni Senate President Zubiri at Majority Leader Villanueva. Ano yung mga priority ng Kamara? Ano yung nasa LEDAC? Titingnan namin at pipili kami mula doon para magkaroon kami ng tinatawag nating sariling Senate agenda. Sir, bilang lawyer, dubious ba talaga yung dating tong si Bamban Mayor Alice Guo? Kahapon kasi sa hearing, lumitaw na questionable yung kanyang birth certificate, late na register, tapos yung parents niya, parang hindi alam kung nag-i-exist ba talaga yung... Oo, pero oo, may rason para mag-alanganin tayo. Pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yon. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warranto case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila, hindi siya citizen. So, dapat may basihan doon. May basihan din yun. So, sir, nasa kamay kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi, hindi daw kilala yung nanay. Ayun, nanay. Chinese yung tatay. But if you remember the case of Senator Grace Poe, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Rosas. But the Supreme Court declared presumptively that she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Yun ang sabi nila. So by analogy, ito may passport pa nga eh. Si Senator Grace, ginamit din namin rason yun sa kaso, na may passport, may ID, may license, may ganun. So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, so Chinese siguro yan. There's a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Kasi yesterday, si Senator Legarda was telling Mayor Guo not to convince everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. The people accusing her should convince everybody that she is not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya nga, kasi nga, gaya ng sabi ng COMELEC, ministerial ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify. Kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Sa punto ito, nanalo na, proklamado na, ang bolay nasa kamay na ng Solicitor General. Mag-hain ng co-warranto petition sa korte, questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. That's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya kumpara sa ebidensyang dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ni naman. Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa POGO operation at ilang mga questionable business. Gaya ng nasabi ni Pangulong Marcos, di ba? Ni-raid na nga nila.
Ang palagi ko lang tanong, ha? Sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? Asan yung criminal case? May nagpapatakas daw. Ang punto ko nga, illegal ka mo. Diba? Bakit puro deportation ang dulo, walang kasong sinasampa dito para may makulong? So kung meron man, sampahan ng kaso. Kung illegal na pogo yun at may kinalaman siya, dapat din sampahan ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya. Preventive suspension man lang. Kesa yung citizenship na dapat ihain ng Solicitor General's Office. Okay. Nympha. Yun nga, walang nahuhuling malaking tao kasi sinasabi nakakatakas and all, using a helicopter. Sa tingin nyo, bakit ganun? Saan nagkukulang? Aba, ewan ko, sila tanongin niya. Halimbawa, maraming ni-raid ang police at Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasinampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante, sa budigero? Na maliwanag na hindi naman sila may-ari nun. Even sa drugs, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang, yung naghatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi kong sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang criminal. Dapat sabay yun. Sir, meron bang, dahil kayo legislators, ano bang pwedeng gawing batas dyan para masiguro na merong mahuhuli o policy na ito, sir? Hindi yata kami pwede magpasa ng batas na gawin nyo yung trabaho nyo eh. Ang napasa na naming batas ay pag hindi nyo ginawa, merong kapalit na kaso o parusa. Either under the Administrative Code, Code of Ethical Standards, or under the Anti-Graft Law. Ang pwede lang may sa batas ay yung parusa kapag lumabag kayo sa tungkulin nyo. Pero kahit anong batas, siguro ipasa namin na gawin nyo yung tungkulin nyo. Hindi ubra maliban na lang kung may penalty at mahuhuli. So sa Pogo SPI, sino ang dapat tumutok doon para masiguro na may makakasuhan like sa Bamban, Tarlac and all the other Pogos? Lahat sila dapat magkasundo at imbis na nagdedebate sila sa hearing, magkasundo dapat sila. Ang PAGCOR, nangangasiwa dito, di ba? Ang DILG at ang law enforcement, DOJ at law enforcement agencies natin. Minsan nga nagdedebate at nagtatalo pa ang NBI at ang PNP at ang AFP tungkol sa bagay na yan eh. Bakit? Hindi ko alam, pero sana, I hope they will get their acts together. Sir, ang sabi, hindi billion pesos, kundi $billion ang involved sa Pogo operation. So factor kaya yun? Kaya kahit nagre-raid, walang nahuhuli at walang nakakasuhan? Billion naman talaga kasi kung pagbabasihan mo, yung income ng PAGCOR mula sa Pogo, bilyong piso naman talaga na umaabot sa $1 billion pag sinuma mo. Share pa lang ng PAGCOR yun, ha? Hindi pa yung kita sa Pogo. So malaking pera naman talaga. At pwede mo nang isipin lahat ng milagro at saka mirakulong pwede mangyari pag ganyan kalaking pera ang involved. Pero sa dulo, until and unless Congress passes a law so prohibiting it, it's the executive's discretion whether or not to allow it under PAGCOR. Ang mas gusto ko nga, dapat ang maging direksyon ng PAGCOR at nasabi ko na ito noon, dapat ang PAGCOR ay regulator lamang, hindi operator. Sa ba naman nakakitang nire-regulate at sinusupervise niya ang sarili niya? Di ba siya yung gumagawa ng rules, siya nagpapasugal? Dapat hindi siya gaming corporation, gaming commission. Nagsusupervise lang, di ba? Hindi nagpapatakbo ng pasugalan. Hindi partner sa pasugalan. Walang porsyento sa pasugalan. Di ba? May percentage ng income na pupunta sa kanila eh. Dapat regulator lang sila, nag-supervise lang sila. Para wala sa interest nila na manatili yan kung mali na talaga. Is there a need for a legislation para i-correct yun, sir? Yes, and if at all, that's one of the things we will be looking at. Not because I became Senate President. That's always been my position. But I heard from the current
President or Chairman Altenco that that is indeed the direction they're trying to take and that they're selling. Right now, as a policy of the board, they're selling already the casinos they own. But I think legislation is needed to convert it really to a commission. Para yung taxes diretso sa National Treasury, hindi considered as income ng PAGCOR na GOCC na may share lang ang national government. Ito, yung pag-aabogado ni Escudero para kay Alice Guo. Nang maging Senate President itong si Escudero, syempre, humarap kaagad siya sa media. Maraming tanong sa kanya tungkol sa stand niya sa iba't ibang issues, chacha. Pati itong mainit na pagdinig sa Senado ng komite ni Senadora Risa Hontiveros ay tinanong si Escudero. Tinanong siya tungkol dito kay Alice Guo. Anong masasabi niya dito sa mainit na issue tungkol dito sa mayor ng Bamban Tarlac na questionable ang pagkatao? Ito nga ba'y Chinese citizen o Filipino? Ayan, yan yung tanong. Marami ng mga pagdinig ang nangyari sa Senado. Maraming mga irregularities, mga questionabling mga paglalahad nito ni Alice Guo sa pagdinig sa Senado. Na kahit yung mga senador ay nagkakaisa sa pagdududa na sa pagkatao nitong si Alice Guo. Kahit nga si Loren Legarda, sabi ni Loren Legarda, paulit-ulit ka na ng mga sinasabi mo. Parang memoryado mo na yung sinasabi mo eh. Ha? Kahit si Rapi Tulfo, ha? Kahit si Jingo Estrada. Pero ang nakakalungkot dito, itong bagong presidente o Senate President, bagong presidente ng Senado, iba naman ang pananaw. Ang pananaw naman ito ni Chis Escudero, ang may hindi pa naman daw masasabing Filipino itong si Alice Guo. Sabi nito ni Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, ang may kailangan pang patunayan na ito nga talaga ay hindi Filipino. Wala pa, sabi niya, hindi pa mahirap pang sabihin na ito nga ay hindi Filipino. Sabi ni Chis Escudero, kapag may mga ganyan, yung nag-aakusa, he who alleges must prove. Kumbaga, kung sino yung nagsasabing hindi siya Filipino, yun yung may tungkulin o responsibilidad o burden ang tawag dyan. Burden. Pananagutan o nasa kanya yung bigat. Nasa kanya yung role na patunayang hindi nga siya Filipino. Yan ang sabi ni Chis Escudero, mga kabunyog. Alam nyo, nakakalungkot eh. Sinabi niya pa na kami daw sa mga abogado, mayroon kaming legal principle na sabi ni Chis Escudero, kung sino yung nag-a-allege, kung sino yung nag-aakusa, ay siya ang may responsibilidad na mag-prove ng kanyang akusasyon. Yan, sinabi niya yan ni Chis Escudero. Ginamit niya pa ang aming profesyon, mga kabunyog. Hi kay Loretta Pagalilawan. Hello po sa inyo. Alam niyo, mga kabunyog, totoo naman yung sinasabi ni Chis Escudero na sa legal na usapin o sa amin, sa mga abogado, ganun talaga ang prinsipyo. Sino man na nag-aakusa o sino man ang nag-a-allege, siya ang mag-prove na tama yung aligasyon niya o totoo yung aligasyon niya. Yung inaakusa, hindi obligadong mag-prove na, halimbawa yan si Alice Guo, sasabihin, hindi siya ang may obligasyon na Hindi siya ang may obligasyon na mag-prove na siya'y Filipino. Ang may obligasyon na mag-prove na siya'y Chinese ay yung mga, o kaya hindi siya Pilipino, ay yung mga nag-aakusa sa kanya. Yun ang sinasabi ni Chis Escudero. Ganyan daw ang prinsipyo namin ng mga abogado sa batas. Yan ang pag-aaral namin. Totoo po yan, mga kabunyog. Kaya lang, ito namang si Chis Escudero. Senate President ka, Escudero. Presidente ka ng Senado. Hindi ka naman nagsasalita dyan bilang abogado. Tinatanong ka bilang presidente ng Senado. Yan ang mahirap yan, mga kabunyog eh. Yan ang mahirap sa Ako, abogado rin ako. Kaya nga minsan may nagtanong sa akin, attorney,
Attorney Enzo, bakit ang mga paliwanag mo ni Attorney Toto Kausing o dating Attorney Toto Kausing, si Engineer Toto Kausing, kasamahan nyo, iba, pareho ng kay Escudero. Alam nyo, kinausap ko si Engineer Toto Kausing. Sabi ko, To, may nagko-comment sa pagpapaliwanag mo. Ha? Ano daw, bakit mo daw kinakampihan si Alice Guo? Pinaliwanag sa akin ni Engineer Toto. Pareho rin ang paliwanag siyempre ni Escudero na wala pa namang wala pang kumpletong ebidensya na talagang siya ay hindi Filipino. Ang burden of proof ay nandun sa nag-aaled, sabi ni Engineer Toto. Sabi ko yung Engineer Toto, totoo yan. Pareho din ang sinabi ni Escudero, tama kayo pareho. Sa ating mga abogado, ganyan talaga. Pero hindi na ito usapin ng pagkaabogado eh. Hindi na ito usapin ng pagkaabogado. Usapin ito nung kahit kumbaga, hindi bilang abogado. Bilang na lang, wag na natin, kasi pag sinabi mong abogado, gagamitin mo yung mga strict rules of evidence eh. Pagka abogado kasi, mayroon kaming strict na rules of evidence. Mayroon kaming rules of court tungkol sa mga rules of evidence. Kaya lang, may mga bagay naman na wag mo munang i-apply yung strictong rules of evidence. Yung mga rules of court, wag mo munang gamitin. Hindi dito hinihingi na gamitin na yung rules of court o rules of evidence. Dito pa lang, nakakaduda na yung pagkatao niyan. Kung ikaw ay Senate President, sasabihin mo, dapat ganito man lang ang sinabi niya eh. Dapat ganito man lang. Ang totoo, ang may burden of proof niyan na mag-prove na hindi nga siya Pilipino ay yung mga nag-a-allege. Ganon. Ngayon, wala pa eh. Hindi pa kumpleto ang mga ebidensya. Pero nakakaduda na ang kanyang pagkatao eh. Marami ng questionable. Ganon man lang sana. Binalansin niya man lang sana ng ganon eh. Diba? Parang ganito eh. Nakuha niyo mga kabunyog yung punto ko. Dapat ganito man lang sana eh. Nagkaganyan kasi na kini-question ang kanyang citizenship o pagkatao. Ang may burden of proof niyan na mag-prove na hindi siya Pilipino ay yung mga nag-aakusa, nag-a-allege. Sa ngayon, hindi pa naman lubos na napapatunayan na hindi nga siya Chinese, ay na hindi nga siya Filipino. Pero nakakaduda eh kasi maraming mga inconsistencies sa sinasabi niya. Yun! Ganun dapat. So sasabihin niya bilang Senate President, ko bilang bilang Presidente ng Senado, sa tingin ko ipagpatuloy ang pagdinig. Ang gobyerno ay tumulong na sa pag-iimbestiga dito. Ang Office of the Solicitor General ay mag-imbestiga na. Yan. Kasi napaka-importanting issue nito. National security ito eh. Threat to national security. Ganun. Ganun man lang sana. Ibig sabihin, binabalansin man niya man lang sana yung statement niya. Hindi. Yung statement niya talagang nag-abogado siya kay Alice Guo eh. Diba? Diba mga kabunyog, mga kababayan? Nakuha niyo po yung punto ko? Parang na siya dyan eh. Pinagtanggol niya si Alice Guo eh. Hindi niya man lang nakita yung malaking issue dito na at stake, yung national security na eh. Kabunyog Felisa Lucero, salamat sa pag-send ng donations. Kaya yan mga kabunyog eh, yan ang nakakalungkot. Ganon din ang sinabi ko kay Engineer Toto Kausing. Sabi ko, ano yun? Tama ka naman. Siyempre sa ating abogado, stricto tayo sa rules on evidence. Pero may mga bagay na wag nating gamitin yung pagka-abogado eh. Iba. May mga bagay na wag na muna nating gamitin yung rules on evidence. Kasi hindi naman to korte. Nag-uusap tayo dito. Tumatalakay lang naman tayo ng issue eh. Tinatalakay lang naman natin yung issue. Wala naman tayo sa korte. Di ba? Makakaayan Andrew Villaflor. Sabi niya, hambog si Escudero. Ipapanood ko sa inyo mamaya. May pagkamayabang eh. Mayabang, tama ka S. Actually, si Alice Guo, sabi ni Loren Ligarda, parang robot daw magsalita. Kung pinakinggan nyo itong si Escudero, ganun din, pareho sila robot. Saka mayabang.
Alam nyo, itong si Chis Escudero, naging ano lang, naging Senate President lang. Ha? Naging Senate President lang, iba na magsalita. Mabuti pa nung hindi pa siya Senate President. Doon sa mga issue ng Maharlika, doon sa issue ng Chacha, okay ako eh. Sinasaluduhan ko siya. Kasama siya ni Risa Hontiveros at saka ni Coco Pimentel. Talagang ano siya, maganda ang kanyang mga stand. Ngayon, iba na, hambog na. Ano, tama ka Kabunyog Felisa Lucero, mayabang na. Ilang araw pa lang sa pwesto. Hindi naman ako mga Kabunyog kung nanonood talaga kayo sa mga vlog ko, nung isang araw pinagtanggol ko to. Bakit ko pinagtanggol? Ay kasi naman, yung isang Bicolanong Ding Velasco ang pangalan. Sobra naman kung kay Escudero. Ano daw yun? Sabi ko, wag naman ganun. Dahil lang yung pagkatalo ni Maruja sa kanya sinisisi. Sabi ko, wag naman ganun. Napanood nyo ba yung vlog ko na yon? Sabi ko, hindi ganun. Tapos yung nasa yearbook niya, nasabi ni Chis Escudero, gusto niyang maging presidente ng Pilipinas tulad ng idolo niya na si President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sabi ko, hindi naman galong yan. Siyempre, yearbook naman yan. Sa kanong panahon naman yan na kabataan niya pa. Ang pag-usapan natin yung present niya eh. Wag na yung hindi naman yun. Sa puntong yan, pinagtatanggol ko rin naman si Chis. Sabi ko, i-prove niya na lang na talagang worthy siya ng pagiging Senate President. At yung sinasabi niya na hindi siya hawak ng Malacanang, ipakita niya, patunayan niya. Yung mga dating stand niya sa issues daw, ganun pa rin. O sige, patunayan niya. Kaya lang ngayon, dito sa napaka-importanting issue na to, nag-abogado siya kay Alice Go. Sabi ko, frustrated naman tayo dito kay Chis Escudero. Kaya ako mga Kabunyog, huwag po kayong magpaka. Ako po, wala po talaga akong pag mabuti, pag tama, kakampihan ko. Sa tingin ko mali, pupunahin natin. Ganyan po ang insurekto. Kaya minsan may hindi mga nakaka-relate sa akin. Ano ka ba talaga? Kampi ka ba kay Escudero o hindi? Dati pinagtanggol mo, ay ganun nga ako eh. Kung ano yung tama, kakampihan ko. Kung ano yung mali, pupunahin ko. Ganun tayo. Di ba? Sa totoo nga lang, kung ako ay magpapasiklab, magpapagaling, kakampihan ko si Chis Escudero, sasabihin ko, ganyan. May mga abogado, ganun talaga. Pero alam nyo sa mga talakayan ko, ayaw kong gamitin lagi yung pagiging abogado ko eh. Mahirap kasi na sa lahat ng bagay, ginagamit mo yung mga prinsipyo ng pagkaabogado. Hindi naman. Dito, hindi na usapin ng pagkaabogado ang pinag-uusapan eh. Mahirap na i-apply mo dito yung mga principles ng pagkaabogado eh. Kasi makakalusot yan si Alice Guo kung ginamit mo yung mga principle ng pagkaabogado. Di ba? Anyway, panuorin nyo muna yung mga pinagsasabi ni Chis Escudero, mga Kabunyog. Anyway, tama naman yung sinasabi niya. Kung sa usapin ng pagdi-disqualify ng COMELEC na hindi na siya makatakbo sa 2025 elections, hindi ko naman sinasabi at hindi rin naman natin sinasabi na ngayon pa lang i-disqualify na siya. Hindi rin naman natin sinasabi na ngayon pa lang tanggalin na siya sa pwesto bilang mayor ng Bamban. Tama yun. Kahit ako, sang-ayon ako na hindi ngayon gawin na tanggalin siya sa pagka-mayor. Pero kailangan lang seryosong imbestigahan ang kaso ni Mayor Alice Guo. Seryosong imbestigahan. Yun ang punto natin. Kasi seryosong bagay itong nangyayaring ito. Hindi na lang ito usapin ng usapin na ito ng threat to national security. Yung mga sinasabi ni Chis Escudero, hindi siya pwedeng i-disqualify ng COMELEC na wag tumakbo sa ngayon. Hindi siya pwedeng tanggalin sa pwesto bilang mayor ng DILG, hindi siya pwedeng gawin ng DILG ng ganon. Tama yun. Pero hindi naman yun ang ine-expect natin na gawin ngayon eh. Ang ine-expect natin na gawin, seryosong imbestigahan ang pagkatao ni Mayor Alice Guo. Yun ang hinihiling natin. Kapag sa imbestigasyon ay lumitaw talaga na siya nga ay Chinese citizen, di sa kagawin yung mga dapat, tanggalin na siya sa pagka-mayor, at hindi na siya dapat makatakbo sa 2025, i-deport na siya doon sa China. Yun! Pero,
Ang ano kasi ang ano lang dito kay Escudero, parang sa kanya wala lang eh. Parang sa kanya ang sinasabi niya, wala pa namang ebidensya talaga na siya Chinese citizen eh. Oh, yung mga nag-aakusa sa kanya, patunayan muna nila. Ay mali naman 'yun. Parang sa iyo napakasimpleng bagay ito. Hindi ito simpleng bagay. Senate President ka pa naman. 'Di ba? 'Di ba mga kabunyog? Matindi itong ano na to eh. Senador na to. Senate President pa naman. Sa inyong hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, o Chinese siguro yan. There's a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Hey, sos Jesus Escudero. Cute. Cute ito. Mas naging mayabang ng maging Senate President eh. Alam nyo, binanggit pa yung principle namin sa law. Kung sino daw ang nag-a-allege, siyang magpatunay. Totoo yan. Pero gamitin na natin ang mga kapangyarihan, ang mga ahensya ng gobyerno, gamitin na. Huwag iasa dun sa nag-a-allege. Huwag iasa dun sa nag-a-allege. Dun sa nagki-question ng kanyang pagkatao. Huwag nang iasa dun. Kasi national security interest na ito. Gamitin na yung mga kapangyarihan ng Estado, yung mga ahensya ng Estado, yung lahat ng mga ahensya para mapalalim ang kanyang pagkatao. Kasi national security na ito. Yun. Di ba mga kabunyog? Kasi siya pag nagsasalita siya parang simple case lang ito. Hindi ito simpleng kaso. Ito ay malubhang kaso ito. Threat to national security. Aside pa dyan yung transnational crimes. Di ba? Kasi marami itong mga kasusyo. Inamin niya mismo. Hindi niya daw alam na yung mga kasusyo niya ay mga involved pala sa mga kaso dun sa Singapore. Imagine niyo yan. Lumalaganap dito ang mga negosyo sa Pilipinas na ang mga may hawak ay mga wanted sa ibang bansa. Ang tawag dyan, transnational crimes. At ang mga tulad ni Alice Guo ay magsasabing hindi niya daw alam yon na may mga record daw yon na gano'n. Nalaman niya na lang daw sa post ni Risa Hontiveros. Ano to eh? Hindi ito pwedeng, halimbawa, may isang taga-Bamban na nagki-question ng kanyang pagkatao. Ngayon, kulang naman sa access sa information yung ano na yon. Yung tao na yon na nagki-question ng kanyang pagkatao. Kung iaasa mo doon sa nagki-question ng kanyang pagkatao, mahirap niyang ma-prove na Chinese nga si Guo. Kasi ma-impluwensya yan si Guo. Pero, ano na ngayon ang dapat gawin? Gamitin na ang buong pangyarihan ng Estado. Gamitin na Philippine States Statistics Authority, BILG, lahat, NBI, pati yung ISAP, gamitin na ang lahat hanggang sa ma-establish talaga kung ano ba talaga itong si Alice Guo na to. Hindi pwedeng mga stand ni Chis Escuderong kung sino man ang nag-aakusa sa kanya ay siyang magpatunay. So, para kang ano yan, passive. Tandaan natin na napakayaman ni Alice Guo. Napakamakapangyarihan yan, napakarami niyang connections. Sa katunayan sa ngayon nga, ang dami niyang hinire na mga abogado. Ngayon, kung ipapaubaya mo yan na ganyan lang yan, makakalusot yan. Makakalusot yan. Dapat gamitin na ng Estado yung lahat ng kapangyarihan nito. Lahat ng ahensya ng gobyerno, immigration, Solicitor General, DOJ, NBI, pati yung mga sa Department of National Defense, National Security Council, pati yung sa ISAP, NICA, gamitin na. Imbestigahan talaga yan. Bakit? Kasi national security ang issue na to. Senate President ka, Escudero, ganyan ka magsalita? Sos, walang silbi. Tama si Jerry Sabio. Tama, kakabunyog strain. Alam nyo ito. Alam nyo mga kabunyog, huwag kayong mag-isip na ako ay hindi fair. Nung sinisiraan siya sa ibang issue, pinagtatanggol ko siya. Pero pagka ganito na ang issue niya, ganyan ang stand niya, ay, wala.
mayabang. Akala niya siguro dahil naging Senate President na siya. Ha? Ano na siya? Kung matagalan na siya dyan. Ha? Hindi. Hindi ka pa nakakasigurado, Chis Escudero dyan. Kababayan kita. Pero kung mali, mali. Doon ako. Nung may isang kababayan natin, yung isang nagngangalang Ding Velasco, foul naman ang mga paninira sa'yo, pinagtanggol kita. Pero dito, ano to, issue na to ng bansa natin, hindi kita maipagtatanggol dyan sa bagay na yan. Kahit man lang magsabi ka na ano eh, ang totoo, kung sa aming mga abogado, hindi pa tapos yan. Kailangang patunayan pa talaga na ano siya eh, na Chinese eh. Kung ano pa, kailangan pa na magtipon ng mga ebidensya laban dyan. Pero nakakaduda na kasi, marami siyang hindi nasasagot, marami siyang inconsistencies. Dapat imbestigahan na talaga yung mga bagay na yan kasi threat to national security to. Ganun! Ganun dapat ang stand mo. Parang nagbabalance ka naman nung pagiging abogado mo, pagiging Senate President mo, na ang iniisip mo ay interest ng bayan, ng bansa natin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.